ipinagagalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay ang kanyang pagmamahal. Tapat ang kanyang paglingap. Tapat at magpakailanman ang kanyang gawa ay di napaparang. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung matitigib lamang ng tuwirang pandama na mula sa Ama ang lahat ng mga anak niya, walang masamang tao. Lahat ng tao ay may kabutihan. Lahat ng tao ay may dumaratal na kasamaan. Lamang kapag nag-isip at tunay na may takot sa Ama, anumang pumapasok sa masamang isip na dinaratal, napaparamyaon na iibsan ng dahil ang nananaig ay ang kabutihan. Kaya naman itong Amang mapagmahal, walang tugot sa paglalakbay ang kanyang espiritu sa buong daigdigan. Nagdudulot ng liwanag, nagbabahagi ng kabutihan upang ang lahat ng kanyang mga anak na sa kanya ay tuwirang tatanggap at kikilalang ganap, ang lahat ay mapagbabago niyang ganap. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mula kay Lucas. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at ang kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Bawat araw maraming tukso sa buhay ng tao. Maraming nakakaakit para magkasala ka bilang anak ng Ama. Maraming pamamaraan ang paghawi ng mabuti sa kaparaanan ng Ama. Subalit, marami ring kaparaanan ang kalaban niya upang sidlan ng kamalian, kasamaan at magkasala ang mga anak niya. Subalit ano nga ba ang layunin ng Ama para
sa mga anak niya. Walang dilitiba, kundi ang tuwirang magbalik loob sa Kanya. Na ang bawat nagkasala ay maaring magsisi at mapuspos ng liwanag niya. Mga minamahal ko, walang taong matuwid, walang taong banal. Subalit bakit nga baga may mga taong kung nakikita nila ang kapwa-tao nila na nakikisalamuha sa mga masasama, ang batid nila ay mabuti, nakapagsasabi silang, bakit siya nakikisalamuha sa mga ganyan na walang pinagkaiba sa isang Jesucristo, na hindi batid naman ng tao ang ibinaba ng Jesucristo ay isang pakikipagtotoo upang mapatutuhanan na ang Ama ay tapat kanino mang anak niya. Na kung sino yung nawawalay sa Kanya, siyang hinahanap niya. Kung sino ang nagkakamali, siyang itinutuwid niya. Kung sino ang nagkakasala, siyang nagiging marapat na nais niyang magbalik loob sa Kanya. Kaya't sa panahon ng Espiritu Santo, paanyaya sa lahat ng tao, magnilay at magbulay, upang matanto at masuri ang mga ginagawa ng Kanyang mga anak. Sa gayon, hindi na mistil pa wika nga ng tao o hindi na marapat pang sambitin ng kahit na sino, ako'y banal, sapagkat ang lahat ay nagkamali, nagkasala man din. Subalit sino nga ang makikita ng Amang marapat sa Kanyang pananaw at matuwid sa Kanyang pandinig? Yung Kanyang mga anak, nang palagay nila ay nagkamali at nagkasala sila, na patuloy nilang nagnanasang siya ay madama nila, na patuloy nagnanasang makipagtotoo at ang mabago ang kung anong mali nila. Halina kayo mga mahal ko, panahon ng pagninilay, panahon ng pagsilang sa paggunita lamang ng tunay na manunubos at katubusang iniyalay. Bago nawa dumatalang pagsapit ng mga buwan na yaon, na tinuturan na panahon ng regalo at Paskong tinatawag ng tao, na isisilang ang tagapagligtas. Maisilang nawa sa puso ng bawat isa ang tunay na Diyos na marapat. Diyos Espiritu, matanggap niyo tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sadyang ang tao ay mapanghusga, mapanghatol. Isang halimbawa kapag may anak siya, sasabihin sa kanyang anak, huwag kang makisama sa batang iyan, baka masama ka ng kasamaan niya. Sa halip na sabihin, anak, naway maging daan ka sa batang iyan na maakay mo at mapagbago siya. Sapagkat siya ang patutuo ng Ama ay nagtangi baga? Hindi. Masama at mabuti ay kanyang minahal, sapagkat mabuti at masama pinasisikatan niya ng araw. Subalit ugaling taong may pagkatakot, ugaling taong may pagtatangi, ugaling taong mapagmagaling, kailanman ay hindi kayang tanggapin ang kapwa nila nagkakasala. Kaya't lalo tigit kung may kakayahan, huwag kang makikisama sa mga pobreng iyan. Huhut-hutan ka lamang. Hindi ka ilalapit sa mabuti, sapagkat kaya ka lang pinakikisamahan ng mga iyan dahil may makukuha at may mapapala sa iyo. Ilan nga kaya ang taong magsasalita na sa kabila ng batid nilang kapwa nila'y nagkakamali at nagkakasala, binibigyang pagkakataon sa puso nila'y mahalin, binibigyang pagkakataon na ito ay makapagbago at magbagong buhay. Alalaong baga, lahat ay tao at ang tao ang hinahanap ng Ama upang ibalik sa kanyang piling at matungo sa kanyang kaharian. Hindi hayop, hindi halaman, hindi isda. Kaya't ang layon at nasa niya, ang bawat anak niyang nakikisa sa kanya,
matutunan nilang tanggapin ang dapat tanggapin, ang marapat kilalanin. Yaon na nga ang amang magbibigay sigla at alab ng pag-asa, tapang at ligaya, upang sino man ang kapwa mo, magawa mong pakitunguhan, pakisamahan alang-alang sa Kanya, sapagkat nananalig ka't nagtitiwala sa Kanya, kapwa mo maaakay mo sa maliwanag, upang makalaya siya sa dilim. Kapwa mo maaakay mo sa katotohanan, upang ang kanyang kamalian ay maibsan at matalikdan. Kapwa mo nagnanasang magbago rin ang buhay, ikaw nawa ang maging daan upang maging ganap ang pagbabago ng iyong kapatid na turingan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan kung lahat lamang ng mga anak ng Ama nagnanasang maging isang halimbawa sa Kanya at tunay na tagapag-akay at tagapagsilbi ng kabutihan at kagalingan ng kaluluwa, wala na ngang anak siyang masasabing wala siyang napala at natamo na mabuti sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandama ay makadama, ang bawat araw ay kaaya-aya, kaya't nawa naman ang nagiging masama at masamang mga nilalang, magsumakit, magsumikap na maging marapat sa pananaw ng Ama, yamang kung ang isang mabuti ay kumakain at nabubusog, gayon din ang isang masama, kapwa lamang tiyan ang sisidlan upang sila'y kumain at mabusog din. Kung magkagayon, sa iisang tuntunin at layunin, kung lahat ng tao'y makatutupad at makagaganap, sino nga ang anak niyang mapapahamak? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Nawa kung papaano ang panahon ng tagapagligtas ng nabubuhay, na maraming kumutya at naghanap ng mabuti lamang na pakitunguhan, sa panahon ng Espiritu, magmithi kayong makaakay sa matwid na landas sa kapwa nyo at makapagtuwid ng kamalian nila. Magmithi kayong makatanglaw at magbigay liwanag at wag nawa ang sa inyo lamang ang inyong batid at inaalam. Bagkos alamin din ninyo ang marapat sa inyong kapwa upang kung paano ang pagkakaisa at marapat din na ginagawa, makita nyo kung paano ang Ama ay tunay ngang dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? May naakay ka na ba na kapwa mo tao? Sa liwanag ng buhay ay nakatunto nito? Magpugay ka sa Ama at maghintay ng ganti niya. Ang gantimpala niya ay nakalaan sa mga anak niyang nagnanasang makiisa sa mabuti, makisama sa kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Isa ka bang tagapag-akay ng bulag? Siguraduhin mong hindi ka bulag at nakikita mo lahat ang iyong nilalakaran at hinahakbangan upang ang bawat mong naakay man din ay madiretso sa katotohanan. Sa gayon, ang bawat nahangon niyong kapwa-tao, lahat kayong nakapaghangong totoo, may gantimpalang ganap na nararapat na ganti sa inyo ang Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat kung kayong mabubuti, ito lamang ang nasa puso't isipan nyo, ako'y tao lamang, kapwa ako'y tao rin. Kung nagkasala siya'y nagkasala rin ako, lamang masigit na may pangunawa ako, naway makaunawa rin ang kapwa ko tao. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kung gayon nga ang magiging isip ng tao, lahat ng nasa dilim, matatanglawan ng nasa liwanag.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't kung lahat ng gumagawa ng kabutihan ay di pansarili lamang adhikain at layunin, may pakinabang sa Ama na kinabang pa rin kapwa nila. At nakinabang man din sa kapwa-tao ang bawat isa. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Oo nga naman. Sinong taong matwid sa pananaw ng Ama? Wala, kundi ang nagkatawang tao. Ang Hesukristo na naghandog ng dugo at laman bilang korderong naturingan. Subalit, ikaw, wika nga ng Ama, sino ka para hatulan ang kapwa mo? Sino ka para husgahan mo siya? Kaya't ang bawat paghatol at paghusga sa bilang pagkataong pag-iisip at damdamin, malamang na maaring higit pa na nagkakasala rin. Kaya't ang wika ng Ama, masdan nyo ang kanyang liwanag, mithin nyo ang kanyang kabanalan, tanggapin nyo ang kanyang espiritong banal, ang lahat ay may kaparaanan. Sa gayon, kung sa inyo rin maganap ang kayo'y talikdan, at nagawa nyo sa kapwa nyong tinaligdan kayo at nasaktan sila, kapag sa inyo natupad at naganap, mahihirapan din kayong loob. Natatanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't mapapalad ang patuloy na nagnanasa, sa kapwa niya'y makiisa at makihalina, yaon nga ang patutong espiritu niya ang kakibat sa bawat segundo ng buhay nila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Subalit hindi nyo kaya ito bilang tao at walang makagaganap sa pagkatao. Lalo't higit ang kapwa mo'y nagpasakit sa iyo, lalo't higit ang kapwa mo'y sinaktan damdamin mo, lalo't higit ang kapwa mo'y wala kang ginagawa ngunit patuloy kang pinahihirapan, lalo't higit kung ang kapwa mo'y wala nang ginawa kundi kay hatulan. Subalit ang wika nga, humingi kayo ng lakas, ng tapang at talino sa Ama, upang ang mahirap para sa inyo'y magaan niyong magawa ito. Humingi kayo ng katatagan kung paano nyo tutupdin ang kanyang mga aral, upang kung paano kayo nagmimithing kanyang mapalaya, matupad na sa inyong lahat bilang mabubuti niyang anak na sa kanya'y tumanggap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Doon, kapag sa puso nyo'y wala na kayong nararamdaman na kahit konting kislot at pintig ng hinanakit, makakadama na kayo ng lubos-lubos na pag-ibig at buhay na pagmamahal na may galak na kakibat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat napakasarap ng walang tinik sa dibdib, katulad din ng lalamunan kapag ikay natinik ng isda. Di nga ba't hindi ka makahinga ng maigi at ikay magkakandasuka? Anong pinagkaiba ng lalamunan nyo at puso, tao? Parehas niyong pahihirap at pinahihirapan habang di kayo nakikipag totoo. Kaya't ang wika ng Ama, hamon sa bawat isa ang magpatawad ng lubos at makipagtotoo sa Kanya. Sapagkat ang wika nga, mapapalad kayong nagsisilbing taga-akay ng kapwa nyo na bulag sa katotohanan, sapagkat ang taglay nyo ay katotohanan na nagmula sa Kanyang kagustuhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos?
O kaya kung ang isang babae may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaya ang nakasumpong ng liwanag na nagmimithing patuloy magliwanag, hambing sa nakakita at nakahukay ng pilak, gintong pilak. Kaya ang nakadama ng mabuti, nakakilala sa Ama, minimithi niyang doon ay makapanahan itong damdamin niyang gayon na naiba sa kapwa niya, upang maging isang silbing liwanag siya ng kapwa-tao, na magiging isang kabutihan na kung Ama ang gaganti, higit pa sa yaman sa sanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Bawat araw, maraming mithiin ang tao, maraming kagustuhan, maraming nasang marating, maabot at makamtan. Subalit, anuman ang ninanasa ng tao at nakamtan ng tao, kung kulang ang Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi magiging lubos ang ligaya ng sinumang tao. Kaya halina mga mahal ko, tanggapin ninyo ang liwanag na dulot ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa pangalang Hesukristo, maging ganap nawa ang ilawan ninyo na di na mapundit, umundap-undap, dili kaya'y mamatay at maparang. Sapagkat ang ilawang hindi artipisyal, buong buhay ay kakamtan ng mga anak niyang sa kanya'y patuloy na naghahanap upang masumpungan siyang ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't kapag ang liwanag na yaon ang nasa iyo, ang lakas, ang tapang, ang tatag, ang sigla, ang galak, ang kaakibat sa bawat araw na pagtupad. Pagtalima, pamumuhay, Kristiyano at anak ng Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naramdaman nyo na ba sa puso nyo kung gaano kasaya't kay ligaya ninyo nang ang kapwa ninyo ay nagsilbi kayong liwanag? Kung magkagayon, lagi nyong mithiin sapagkat hindi ka matalino kapag di mo napagtanto at napagnilayan kung alin ang dapat mong piliin bilang anak ng Ama na minamahal. Kaya nga at ang matatalino ay iniiwanan ng higit na mahalaga sa tao sapagkat nang masumpungan ng kahalagahan ng Ama, higit ang pinakita naman ng Ama na habang hindi ka nagpapahalaga at kung kailan di ka na nagpapahalaga sa mga bagay na nakasisilaw at nakakabigay galak ng panandalian at sa puso mo'y nakapagbibigay sala, lalo ka naman niyang pinagalak, inaliw at binigyan ng kasiyasiyang damdamin. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay nga ba ang Diyos? Tapat nga ba ang Diyos? Oo nga naman. Kung susuriin mo, walang taong matapang sa sakit. Walang taong matapang sa kamatayan. Walang taong matapang sa problema. Lahat ng tao'y may karupukan, marupok, at walang katatagan. Subalit, kaya nga, ibinigay ang Espiritu Santo upang sa dati mong kung sino kang kay duwag-duwag, hindi ka makalakad
kapag wala kang kasama. Kapag sumakit lang ng karampot, ang ganito mo at ganyan, may sakit na yatang cancer ako. Bininyagan mo na, hindi mo pa man nakita at naalam kung ano sinuri sa'yo. At sa pagsusuri naman sa katawan mo, sa gusto mong malaman, alam ka ng alam, hanap ka ng hanap. Nung malaman mo naman, mamatay-matay ka sa iyong pag-aalala. Anong napala mo? Wala pa rin ito. Kaya tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ano kaya ang italanyo't itanim sa isipan? Yaong ganitong pangungusap man din na huwag niyong lilimutan. Kung ang buhay niyo ay naipahiram at naibigay man din ang lahat ng kailangan, magagawa rin ng Ama na habang bubuhayin kayo, sidlan kayo ng lakas at tapang na kung ano man ang niloob niyang pinahintulot na tumubo sa inyong katawan bilang alabok na nahambing sa lupa na pinagmulan, natutubo ang anumang dapat tumubot na ispatubuin, ay kaya niya ring alisin, patayin, at iparang. Upang sa gayon ang bawat araw, hindi nanunuot sa isip mo ang takot, kundi ang pagtitiwala, ang pananalig, sapagkat ang Ama, ang buhay at bumubuhay, kaya't anuman ang nakamtan sa iyong pananampalataya, sa iyong pananalig na buhay, nagagawa niyang hiwag at himala sa paraang nasa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, mithin lamang ng tao'y isa, ang sa kanya'y makipagtutuna. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dahil tapat ang Diyos, ano nga ba ang di niya magagawa? Kaya't mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o nabubuhay tayo para sa Panginoon. At yaon ang pawang katotohanan. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ang namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kautusan sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang nabuhay ng ganang kanya at kanyang sarili lamang, kundi lahat ng taong nabuhay ay ganang kalooban ng Panginoong Ama. Kaya't kung lahat ng tao'y mamamatay alang-alang sa Kanya, mabubuhay din sila ng dahil sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, yaw na nga ang Kanyang pangakong buhay na walang hanggan, na kung papaano ang tao'y nakisat na kimatwid na tuwiran, sa Kanyang layunin na mabutit kay inam, na sumpungan nilang ito'y tuntunin at sundin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Sapagkat pinangako na ang lahat ng dila ay magpupuri sa Ama. Tama nga naman.
lahat ng dila mabutit masama ay nagpupuri. Subalit, ang kapuri-puri sa kanyang pananaw at pandinig, yaong kung ang mga bibig nila ay binubuka, ang mabubuti ang ginagawang sambitin. At di namimitiin pang kung paano ang dilang ginamit sa mabuti ay magamit din sa masamang salita. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang liwanag, at kamtin ninyo ang pagbabagong ganap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Walang pinagkaiba sa sakit na habang nararamdaman mo't pinakikibakahan mo, na hinihintay mo't nananalig kang gumaling, parang dumarata lang takot mo. Parang naroroon ang panghihina ng loob mo. Parang nandun yung gustong malitot magulumihanan ka. Subalit pagkatapos mong nahulagpusan at naramdaman mo na kagalingan, wala nang bakas ang pinagdaanan. Gayon din naman ang mga pagdalisay, na para bagang kay hirap mong tawirin at tahakin ang hamon sa iyo ng buhay. Subalit, nang dahil ang Ama ang siyang tinanggap ng puso mo, at sa isip niya na binigay sa iyo ay kinikintal niya mga aral niya, doon mo na pagninilayan at napagbubulayan, oo nga naman, kung wala ang Diyos, wala ako. Kung wala ako'y wala siya. Ibig sabihin, kung siya'y kilala ko, ako'y kilala niya. Ano't di ko'y pakitang, ako'y anak niya. Mga mahal, patunayan niyo nawa, anak kayo ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sino ba ang nagmamahal sa kanyang anak na kapag nakikita niyang nahihirapan ay tuwang-tuwa pa siya? Pagkasama-sama man ng isang ama't ina, kapag ang damdaming magulang ang naghari sa kanila, papatayin ang sama ng kanilang pag-uugali at mabubuhay ang pagmamahal sa anak. Buhay ba ang Diyos? Ano pa kaya ang tunay na Ama na walang katapatang pag-ibig at pagmamahal niya? Na walang katapatang paghahandog niya? Ikaw ba'y kanyang hindi kaawaan? O ikay kanyang kaawat kahahabagan pa? Kaya halina mga mahal, manalig kayo sa habag at awa ng Ama at tanggapin ninyo ang pag-ibig niya upang kayo man din mag-isa bilang kayo'y pagkataong iisa-isa't nagkakaisa, magmithing lahat na magbalik ganap sa Kanya. Pagharian kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tumayo ka nga. Taas mo nga ang kamay mo. Lumakad ka nga. Mabuti na lang, wala kang tungkod. Sige, doon, balik-balik. Manalig ka. Angkinin mo. Sige, taas ang kamay. Sige. Taas mo ang kamay. Yung kamay mong hindi, ayan. Sige, ipantay mo sa mataas. Ipantay mo sa matibay na kamay. Idiretso mo. Diretso, 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 diretso. Huwag mong hawakan. Baba mo na. Hingang malalim. Isa pa. Isa pa. Itaas mo. Ibaba mo. Itaas mo. Iunat mo. Diretso. Ibaba mo. Isa lang muna, yung mahina. Diretso. 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 Hingang malalim. Diretso. Ibabay mo. Ikot mo. Sulong. Baba. Ganyan. Hindayog mo. Kunwari nagduduyan ka. Hatakin mo. Pataas.
Ibaba mo pa. Hatak pataas. Ibaba mo pa. Hatak pataas. Sulong, lumakad ka. Diretso. Hanggang kailan ka kaya rito? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Diretso. Lakad. Sulong lakad. Balik. Taas ang kamay. Taas pa. Iunat. Sulong hingang malalim. Diretso. Ikampay mo muna. Taas. Baba. Kampay mo muna. Diretso. Diretso. Iunat mo. Sulong. Abutin mo ang kaliwa mong. Balik. Abutin mo muli. Balik. Abutin mo muli. Sulong, upo ka muna at magpahinga. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ilan na nga bang katauhan ang aking sinubukan? Sa dakong ito'y nagpakilalang tuwiran, na nasilayan nyo man din na nagluwat sa dambana, bilang aking binababaan kung ito'y nasisilayan. Subalit di ako nagtanong sa inyo, at naghanap man din yaon, upang ako'y gantihan nyo at maghanap ng ganti nyo. Ang mahalaga sa akin, nakakilala kayo, at kinilala nyo yaong pinakikilala ko. Lumisan man kayo sa dakong ito kung taglay nyo ng liwanag na tinatak ko, makikita nyo ng dilim at lilisan nyo man din. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Oh, halika. Akayin nyo siya. Oh, lakad muli. Hindi nyo hahatakin. Sulong lakad. Idiretso mo ang katawan mo. Sulong. Diretso. Kung papaano unti-unti na didiretso na ang katawan mo at di na ito parang mababakli na yero. Ngayon, pag nilayan mo ang yaong nakamtan upang sa dakong babalikan mong bansa, yaon na ang itanim mo at itala sa isipan. Isang araw di mo namamalayan, taglay mo na ang tuwid na paghakbang. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tumitig ka sa diretso, wag sa baba. Sulong lakad. Balik, hingang malalim. Kung papaano ngayon mabilis ka nang umikot at di ka na humahapay, patuloy mong kamtin ang katatagan ng iyong mga litid at tuhod. Ganang pagkatao, di wiwikain ito. Ganang katauhay, di gagawin ito. Ganang di nyo nasisilayan, naway nasilayan nyo. Yaong mga gawang kay inam, magtanto kayo tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Balik. Yaon ang patuto kung papaano sa unay hindi ka makaikot. Pagda kay nababaluktot, pumipilantod.
ngayoy ariin mo na patuloy na matwid, yaong iyong mga tuhod, talampakan mo'y maunat. Sino nga bang tao na nag-ukol ng totoo, na masasayang ang handog at pakikipagtotoo? Sino nga bang taong nag-alay ng ganap, na nasayang ang pagiging ganap niya upang aking ihandog? O tao, aking matwid na sinasambitang marapat, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Pasok, German. Germanian, pasok. Sulong, balik. Pagkatapos niyong magbalik, iupo niyo na muna siya. Hindi ko ito ginagawa upang ipakita at magmagaling sa inyong katulad ng tao, kundi ito'y ginawa ko upang may matanto kayo, masilayan nyo kung paano espiritu ko. Ganang pagkatao'y di gagawin ito, anong magagawa niya sa kapwa niyo mismo? O taong aking mga minamahal, bulayit magnilay kayo sa baga binigkas ko, sapagkat ang tuwirang layon at nasa ko'y makamtan nyo yung ama na di nyo nakikita. Madaman nyo siya, yamang mahal na mahal ang bawat isa. Sumainyong paghahari mula ulong hanggang talampakan, mapuspos kayong lubos, magliwanag kayong matwid. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Bata mang paslit na walang isang taon, mga ngabay-gabay at may lampang mainam. Subalit may sadyang matapang, madapaman niya at magtumbalelong, babangon titindig pa rin sa kabila ng paggapang. Tao, ganyan ang gawin nyo, magpakatapang kayo, upang kung anong nararapat na nasa ng amang kamtin nyo, maibigay nga niyang matwid sa inyo, sapagkat ang layon at nasa niya, maibigay ang marapat, matanggap nyo ang ganap. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Gulong mang may butas, di nyo mapauusad. Kahit ang manibela nyo, ito ay mainam at maganda ang humahawak. Matibay man siyang manindigan na hawak niyang manibela, kung gulong ng sasakyan ay butas at di makakalakad. Gayan nga mga mahal ko, gaano man kahigpit at kaitatag ang nais kong hawakan kayo, kung may butas ang pananampalataya nyo, di mayuusad ko ang lahat ng nasa ko, sapagkat ang layon ko, mabuo kayong hambing sa gulong na habang lumalakad ito'y nakapararating at nakararating sa paroroonan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino ang kanang katalinuhan ay masasambit ito? Kaya't kung nagsisilay kayo't sumisilay na totoo, mawawarit matatanto nyo yung mga binibigkas ko. Sa isipan ninyo'y manahan may kintal na totoo at bulay-bulayin kapag kayo'y nag-iisa, nang di kayo natitigatig at nababahala. Bawat araw kayo'y may tapang at lakas ng kalooban, na bawat araw na batid nyo mayroong magagawa. Mabuti, mainam, maayos, dapat, ganap at marapat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam.
sapagkat ang layon at nasa ng Ama, maging matapang kayo sa pagtitiwala sa Kanya. Maging matibay kayo sa pananampalataya at maging matatag kayo sa pananalig na tatanggapin ng puso nyo at di ng nguso nyong binibigkas lamang sa salita. Sapagkat ang pananampalatayang buhay, maraming may gagawad ang Ama sa mga anak niyang tapat na kumikilala. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kanya-kanya kayong pinagdaraanan, kanya-kanya kayong talambuhay, kanya-kanya kayong sinusuong, kanya-kanya kayong nakakamtan, kanya-kanya kayong panukala, kanya-kanya kayong kaloob. Subalit kung isa lamang ang inyong tinatanggap, ang bawat araw ninyo'y mayroong galak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat mula utak hanggang paa, mula anit hanggang bungo ninyo, na tinatawag hanggang talampak at kuko, kaugnay nyo ang bumubuhay at bubuhay kanino man. Sapagkat walang buhay at mabubuhay, kundi ang tagabuhay ang magbibigay. Mahal na mahal ko kayo, kaya kung ang pagtitiwala nyo, ano man ang nararamdaman nyo at karamdaman ay kayang gawin ng Ama na habang nabubuhay kayo'y may paransiya, di maninimdim kayo, kundi kayo'y aasa. Ang may pandinig ay nakarinig. Tayo, taas, taas, iunat mo ang siko mo. Baba, taas, iunat mo. Hindi mo na dapat hawakan. Panaligan mong uunat mag-isa yan. Sulong, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba. Ganyan mo. Ganito. Lakad. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, matigib kayo ng tuwirang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kumusta na po kayo? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Nawala na yung ayaw magbigay ng tungka. Ilang taong ka na? 46. Oh, kabata. Ilang taong ka na? Ha? 46. Oh, kabata. Oh, kumusta ka na? Ilang taong ka na? 72. Mabata pa. Kaya, yan ang patotoo. Bata at matanda, di batid ang takda. Kaya't huwag kayong maging palalo sa lupa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama.
Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong happy birthday, magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking teka, read. No. No pain. No pain, no gain. Mayroong gandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Kumusta? Aba, purihin ang Ama.
Oo nga naman, kapag nagtanong ka, pagagalingin ka rin lang ng Diyos, ba't dinadahan-dahan pa ang iba? Inuunti-unti pa, hindi pa binibigla. Bakit kaya? Tanungin niyo ang sarili niyo at wag ako. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kung sa inyo'y nagaganap yan, sa amin nagaganap din yan. Na kung minsan ay, tingnan niyo po, kaninang umaga, pagising ko, sakit. Tuyo. Pero, sige lang, sige lang, sige nang sige, sige nang sige. Ayan. Sabi ko, Ama, may mission po kami. May mission po kami. Sarap ng tulog ko sapagkat sabi ko, ay salamat di ako natasan sa kanya. Sasarapin ang tulog. Hindi pala. May gagampanan palang iba. Alas 5:20, 5:20, ayan na. Nabuhay ang Ama. Subalit wika nga niya, yaon ang kaloob niya upang ang pinakikibakahan mo ay nakakayanan dahil sa Kanya, hindi dahil sa sarili mo. May pakinabang ba kayo? Nakikinabang ba kayo? Buhay ba ang Diyos sa buhay nyo? Totoong totoo. Ang sarap sa piling ng banal na Espiritu. Pagpalain kayo. May mission din bukas. Pasensya na po kayo. May mission kami ngayon. Happy birthday, mahal na kapatid. Ang ating kapatid sa chapter ng San Agustin, kapatid na Larry. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yang bati sa iyong kaarawan, maligaya, maligaya, maligayang bati. Sa lahat po ng may kaarawan ngayon, maligayang bati sa inyong kaarawan. Pasensya na po at may misyon.